Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa inilabas na Executive Number 39 kamakailan na nagtatakda sa price ceiling sa regular at well-milled rice na nagkakahalaga ng 41 pesos at 45 pesos ang kada kilo, nag-inspeksyon ng Department of Trade and Industry o DTI, Department of Agriculture o DA at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dito sa Agora Market sa San Juan City. Yan ay upang tiyakin na sumusunod ang mga retailer sa itinakdang price cap. Sa pangunguna ng presidente ng Metro Manila Council at alkalde ng San Juan City na si Francis Zamora, kasama sina Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban at MMDA Chairman Attorney Don Artes, sinimulan nila ang pag-iinspeksyon sa presyo ng mga bigas sa Agora Market sa lungsod ng San Juan, kasabayan ng unang araw ng pagpapatupad ng mandated price ceiling sa mga bigas sa buong bansa. Regular milled rice ay dapat 41 pesos per kilo at ang well-milled rice naman po ay 45 pesos per kilo. Kaya agad-agad po natin kinuusap ang ating market master at ganoon din po ang ating mga retailers upang siguraduhin na sa araw na ito tama po ang presyo ng bigas sa Agora Public Market. Kaya kinausap po namin sila at pinaliwanag ho namin na ang Pangulo ay merong executive order patungkol dito. At as you will see today, lahat naman po ay compliant. Sinigurado po natin yan sapagkat naintindihan ho natin ang pangangailangan ng consumer na makabili ng bigas sa mababang presyo. In fact, yung tamang presyo na nakasaad po sa executive order ng ating Pangulo. Binigyang diin din ng alkalde na hindi lang sa unang araw ng price ceiling ipatutupad ang Executive Order Number 39, kundi titiyakin din daw nilang magtutuloy-tuloy ang bentahan ng 41 pesos at 45 pesos na bigas para sa mga mamimili hindi lang sa kanilang lungsod kundi sa buong National Capital Region o NCR. Meron po tayong Local Price Control Coordinating Council na ating binuo sa pamamagitan ng isang ordinansa. At ang ordinansang ito ang ating gagamitin upang siguraduhin na ang lahat po ng retailers ng bigas dito sa San Juan ay susunod sa presyo. Ang first violation po niyan ay 2,000 pesos, ang second violation ay 3,000 pesos, at ang third violation po ay 5,000 pesos, pati po ang pag-revoke ng permit. Hindi lamang yan patungkol po sa bigas. Isa naman ang retailer na si Brian sa mga sumunod sa inilabas na price ceiling. Gayunpaman dahil nga mura ang 41 pesos at 45 pesos na kada kilo, hindi raw ito magandang klase ng bigas kaya ang iba mas pinipili pa rin daw bumili ng mas mahal na bigas. Malaki rin daw ang lugi nila sa price cap na inilabas ng pamahalaan. Bali, okay naman po. Yung nabibili pa rin po sa amin yung mga matataas na variant kasi kung makikita nyo po hindi po kagandahan yung mga binigay sa amin. Sa ngayon po, dito po wala pa pong bawas eh. Tapos dito po, mga 3 kilos pa lang po yung nababawas simula po kaninang 5 a.m. Ano po, may apekto rin po kasi wala po kaming kita dito eh. Bali, kahit po baliktaya, hindi po kami Kung ang mga nagbebenta ng bigas dismayado sa naturang presyo, magandang balita naman daw ito para sa ilang mga mamimili na aming nakapanayam. Ay, napakalaga kasi hindi mo masasabi kung bababa o tataas yung bigas. Eh paano yan kung wala kang pera? Wala tayong pambili ng bigas. Eh yung imbis na 5 kilo, 4 na kilo na lang kung sa 50. Malaking menos to para sa aming mahihirap. At least makakaya na ng taong bumili ng mas madami. Siyempre, maiiano mo yung iba sa pagkain ng ibang Bukod dito, binisita rin ng MMC ang Mega Q-Mart sa Quezon City, kasama naman sina DILG Secretary Benhur Abalos at Quezon City Mayor Joy Belmonte, kung saan pinilahan ng mga mamimili ang 45 pesos na bigas na ibinebenta dito. Ngunit ang kilo ng bigas na maaari lamang bilhin bawat mamimili ay limitado lamang daw sa 5 kilo. Sa ngayon daw kasi wala pang mabibili na 41 pesos at 45 pesos sa mismong loob ng Mega Q-Mart. Ito po sa Q-Mart po. Wala po kasi nabili yung mga tao dyan. Kaya yung
management na po nag-sacrifice ng presyo para lang po mabenta. Kaya pinamaximum po namin na 5 kilos lang bawat ang isa para lahat po makabili. Bakit walang mabili sa loob? Siguro po dahil hindi po nila kayang sabayan yung subscription nila kasi mataas na po. Siguro po ganun po yung sa mga retailer natin. Nakakatulong naman po. Pero kung tutusin mo, wala ko sa naan ko eh. Uy, ate, kasi makabili na kami ng ulam. Gaano po? Sana matuloy-tuloy na to. Kasi mahirap na kami eh. Samantala, ayon naman kay Agriculture Senior Undersecretary Panganiban, may nakalaan na raw na 100 million pesos na pondo ang pamahalaan para sa mga kwalipikadong retailers na malulugi sa buong bansa. Nakatakda naman daw yan na ipamahagi sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ngayong linggo. Alam namin lugi sila. So in effect, gumawa naman ng steps ang ating Pangulo para matulungan ang ating mga maliliit na nagbibili ng bigas by allotting 15,000 pesos from DSWD para sila matulungan. Per retailer, sa buong bansa, may 100 million ng DSWD this week. Para naman sa Philippine Statistic Authority o PSA, ikukumpara pa raw nila ang price monitoring sa bigas noong nakaraang taon sa kasalukuyang taon kung may magiging epekto ba ito sa inflation rate sa bansa. Baka mga sa September 17 or 18, makikita na natin kung may pagbabago ang galaw ng presyo ng bigas dito sa NCR at areas of the NCR, particularly kung magkakaroon na ng price ceiling yung regular milk at well milk price. We will check based on the prices from the different sample outlets natin nationwide. Bago naman tumungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 43rd Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia, tiniyak nitong pansamantala lang ang mandated price ceiling sa bigas at hahayaan niya muli ang merkado na magpasya sa presyo nito sandaling sumapit na ang anihan ng mga palay. Ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas. Tapos na ang season. At kaya't pagdating ng panahon, papasok pa, meron tayong mga in-import na bigas. Sabay-sabay na papasok yan. At makikita, basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Ngunit dahil talagang malaki ang supply, magandang supply, makikita natin na makokontrol ng market yung presyo ng bigas. Habang kasalukuyan pang ipinatutupad ang mandated price ceiling sa buong bansa, naglabas naman ang pamahalaan ng mga kaukulang parusa sa mga lalabag sa nasabing kautusan. Maaaring makulong ang mga hindi sumusunod sa itinakdang price cap ng hindi bababa sa 1 taon o hindi rin hihigit sa 10 taon, habang nasa 5,000 piso o hindi hihigit sa 1,000,000 piso ang maaari namang imulta. Mula dito sa Agora Market sa San Juan City para sa UrTV News, Vanessa Cleofa sumasaludo sa bawat Pilipino.